alamin ang mga paraan kung hindi tuluyang malugmok upang hindi tuluyang malugmok sa sobrang stress. Paano? Attorney Dot, eto, here are some SB tips. Panorin po natin. Ang stress ay normal response ng ating katawan. Mabuti ang naidudulot ng small doses ng stress. Katunayan, nakatutulong ito para ma-meet ang ating deadlines, matapos ang isang presentation, maging productive, at maging on-time tayo para sa mga mahahalagang events. Ngunit kapag nasobrahan ng stress, dito ito nagkakaroon ng masamang epekto sa ating katawan. Maaari tayong ma-overwhelm, mahirapang mag-concentrate, maging irritable, magkaroon ng low self-esteem at iba pa. Talaga namang maraming bagay ang nakaka-stress, lalo na ngayong napakainit pa ng panahon. Pero mahalagang ma-manage natin ito to keep our body healthy. Here are 3 tips to manage our stress according to the American Heart Association. Number 1. Positive self-talk. Ang negatibong pakikipag-usap sa sarili ay mas nagdudulot ng stress. Pero kapag positibo ang pakikipag-usap natin sa sarili, nakatutulong ito para kumalma tayo at bumaba ang stress level. Halimbawa, kapag nagkamali tayo, imbis na magalit sa sarili, isipin nating tao lang tayo. Normal lang ang magkamali at isipin may iba pang pagkakataon upang makabawi and do our best. Number 2. Emergency stress stoppers. Ang emergency stress stoppers ay makakatulong malasan ng ating stress at the moment. Ang ilan sa mga ito ay bumilang muna ng 1 to 10 bago magsalita o mag-react. Umalis muna sa mga bagay o sitwasyon na nakakapagpa-stress sa'yo. Maaari kang maglakad-lakad muna at saka ka bumalik kapag kalmado ka na. Kapag marami kang gagawin o mayroon kang malaking problema, hatiin mo ito into smaller doable parts. That way, maiiwasan natin ma-overwhelm at mag-procrastinate. Take one step at a time. Take a break. Yakapin mo ang iyong pet or loved ones. You can also take the time to help someone. Pwede kang volunteer sa isang community organization or church activities. Pwede rin namang tumulong ka sa isang kaibigang nangangailangan. Ang pagtulong sa iba ay hindi lang nakakababa ng stress level. Nai-improve din ito ang mood natin at nagdudulot kasiyahan. Do something active. Maaari kang mag-workout or mag-exercise. Nababawasan nito ang intensity ng ating emotion, kaya nakakatulong para mas maging kalmado tayo. Number 3. Stress-relieving activities. Ang paggawa sa mga bagay na na-enjoy natin at masaya tayo ay natural na paraan para ma-relieve ang ating stress. When we feel bad because of stress, gawin natin ang mga bagay na makakapagpasaya sa atin kahit for 10 to 15 minutes lang. Ang ilan sa mga stress-relieving activities na pwede natin gawin ay ang pakikipaglaro sa alaga mong hayop o sa iyong mga anak, paglalakad, pagtakbo o pagbike para luminaw ang isip, pagbabasa ng libro, maikling kwento o magazine, at pakikipagkita sa mga kaibigan. Mga kasangbahay, ang mga tips na ito ay nangangailangan ng kasanayan kaya nararapat na ituloy-tuloy. May we always find ways to be happy and don't forget to stay hydrated mga kasangbahay. Attorney Dot! Yes, Miss Annie! Ayan! Alam mo, mantra ko na yan ngayon sa buhay. Talagang avoid stress. At saka yung mga maliliit na mga bagay, wag na nating problemahin. Kagaya kanina, Miss Annie, ako ay nagpunta sa pila para sa visa, US visa. So ako, kanta-kanta lang ako, naghihintay ako. Yung katabi ko, panayang hindi siya mapakali. Nako, baka hindi ako mabigyan, baka hindi pumasa, baka hindi ako matuloy sa Amerika. Ganun siya magsalita. So sabi ko, ma'am, just relax. Kasi yan pong pag-stress po ninyo sa sarili niyo, wala pong epekto yan. Hindi naman sa pag-stress ninyo, magbabago na yung desisyon nila. So, just
Wait for it. Malay nyo naman, ma-approve kayo. So, wag po na muna kayong problema. Sasakit lang ang ulo ninyo dyan. May stress lang kayo. Magkakaroon kayo ng puti ng buhok. Magkakaroon kayo ng wrinkles. Tawa siya ng tawa, Miss Di ba, Miss Annie? Wala namang mangyayari eh. Kung mag-i-stress over it, it will not make any change at all. That's correct. In fact, it will change you. It will not benefit you. At the same time, baka magkasakit ka pa, ma-stroke ka pa, ma-high blood ka pa. Di ba, Miss Annie? That's correct. Kaya tama. Mabuti na lang na-advise mo siya, Attorney Dot, ha? Makasabay pa ng mainit na panahon. Maraming salamat. And alam ko naman si Attorney Dot, yung kanyang ina-apply na visa, balik-balik naman ito eh. Naikot na ito ang buong mundo. Ayan. Di ba nga ni Attorney Dot yan, ng pamilya niya. Attorney, yung kanyang SP, sino yung SP niya? Ayan, Miss Annie, of course, ang segment producer po niyan ay walang iba kundi ang magaling na si Joyce Ann Viray. Napakaganda. Napakagaling na mga tips. Tatandaan ko po lahat ng sinabi po ninyo diyan sa inyong segment na yan. Maraming salamat for sharing, Joyce Ann.